Hello mga kasari! Meron akong extrang lakad ngayon. Extrang work. May racket ako ngayon. So, kahapon pa ako kinokontak ng amo ko kaya lang meron akong ginawa. So, ngayon lang ako pwede. Tuesday. And gusto ko lang i-share sa inyo no. Hindi na ako nagpapautang pero meron pang natirang utang. 9 months na siya, magta 10 months. Supposedly 30,000. Tapos, ngayon, nasa 25, 26, 27,000. Nadagdagan kasi. So, 27,000 ang balance niya. 'Di ba? So, yan na lang yung sinisingil ko kasi wala na talaga. Nag-stop na ako. Meron man, maliliit lang. Parang hindi ko na siya iniintindi. Parang hiram. So, for me, kung magbayad man sila or hindi, okay lang. At least, hindi ko na masyadong didibdibin. Alam nyo, wag kayong magpapautang na talaga na isipin nyo na magbabayad sila. Kasi sasama loob nyo, magkakaroon ka ng anxiety. Nangyari sa akin yan, na stress ako. Tapos, ang ending, magkakaaway pa kayo. And itong may utang sa akin, pinabayaan ko kasi, 'di ba, kaya umabot siya nung 9 months, magto 10 months na. Kasi inintindi ko yung situation niya. So, hindi talaga maganda yung ganun. Dapat talaga sinisingil. Kasi usapan namin yung 30,000, 10K every month. So, dahil nagka-problema siya, nagipit siya, inintindi ko siya. So, yun talagang hindi maganda yun. Kasi at the end of the day, yung nangutang, yung nagpautang, yung kawawa, yung ma-stress talaga. So, ngayon, sabi ko, syempre, kailangan ko na siyang apurahin kasi magwa 1 year na and wala namang interest yon, wala namang tubo yon. Kung binili ko ng ginto yon, diba, tumubo na yon. Kung nilagay ko yon sa Maribank ng 30,000, magkano na ang tubo nun? Walang tubo. And kadalasan pa naman, kapag ganyan, yung mga nangutang sa atin, kahit pa 5 piso, hindi yan nila susobrahan. Kasi feeling nila, mayaman ka na, madami ka ng pera. So, eto, parang yung ibabayad niya sa akin is galing din sa utang. Nung minsan, nagkausap kayo ng umaga, meron 2 Bombay ang naniningil sa kanya. Eh, 'di ba, alam naman natin, pag sinabing Bombay, ang laki talaga ng interest niyan. Ako, hanggat maaari, ayoko nangungutang ng may tubo. Usually, sa sarili ko lang din pera ako nanghihiram pag may gagamitan ako. And ngayon, may credit card na ako. Sa ilang buwan na meron akong credit card, ayoko talaga na magkakaroon ka lang naman ng interest doon kapag lumagpas ka sa due date. Pero pag magbayad ka before or on your due date, wala pong tubo yun sa loob ng 1 buwan. So, yung pera na dapat may pambayad ka na, ang ginagawa ko, napapatubo ko pa sa ibang bagay, 'di ba? So, wise yun na discards. Diba? So, para sa akin kapag kayong may utang ka, tapos yung ibabayad mo is galing din sa utang, tapos malaki ang interest. Imagine mo sa akin, walang tubo yun, tapos anyway, wala man akong pakialam dun kung saan niya kukunin yung pera. Ang mahalaga, magbayad siya, nasa 27,000 yung utang niya sa akin. Pero nalulungkot lang ako kasi doon niya kukunin yung pera. Alam mo yun, yung tubo doon sa business niya is dapat sa kanya na mapunta, pero napupunta sa interest. 'Di ba? Hindi ko na siya pinatubuan, ilang buwan na yun sa kanya na And unfair lang din siya para dun sa mga taong nagpapautang na akala sa kanila is maraming pera talaga. Pasalamat na lang din kaming mga nagpapautang na bayaran pa. 'Di ba? Kasi pag hindi na binayaran, wala na nga tubo, pati kapital nandun. 'Di ba? Imagine mo ako, ang dami kong pinapasok na racket kung ano-ano, yung akala nila hindi ko kayang gawin, pero syempre kapag may bayad yan, kaya kong gawin yan, basta sa malinis na paraan. Tapos, ganun-ganun lang. 'Di ba? Yung pinaghirapan ko, pinagkatiwala ko sa iyo yung pera para matulungan ka, tapos ganun lang yung mindset mo. Wag ganun. In general to hindi to pinaparinig ko dun sa may utang sa akin, pero in general to, kapag magbabayad kayo ng utang, gawin nyo ng paraan na yung ibabayad nyo
hindi galing doon sa utang na ang laki ng interest, 20%. Kung mangutang man kayo, make sure na merong ROI o yung return of investment. Yung pinangungutang nyong pera, i-business nyo. Tapos pagsikapan nyo na mabayaran lahat ng utang nyo. Kasi once na may utang kayo, yung dinaan nyo sa limot, yung inisip nyo, marami namang pera yung inutangan ko, barya lang sa kanya yun, hindi niya iindahin. Oo, talagang hindi niya iindahin yun kasi madiskarte yun, malamang nagkapera siya, pinautang kanya. Pero, hindi ka talaga aasenso kapag may tinakbuhan kang utang, yung parang akala mo nakaluwag ka, pero saktong-sakto lang, yung pagod mo hindi worth it. Yun, hindi worth it yung pagod mo. Alam niyo ako, 9 months na magte 10 months na akong walang tindahan, walang matinong income. Yung pinagbentahan ko ng tindahan, ubos na. Yung ginagastos ko ngayon, ipon ko na lang. Kunti na lang siya, pero sa mahal ng bilihin ngayon, sa dami ng bayarin, meron akong pinapaaral pa. Nagbibigay din ako paminsan-minsan sa bunso ko na andito yung grade 11 ko, mag-grade 12 na. Wala akong matinong income. Raket-raket lang to. Wala nang kinikita dito sa YouTube. Tignan nyo naman yung views ko, parang at least binubuhay ko lang yan. Ilang buwan na akong walang income dyan. Sa Facebook, personal Facebook ko na lang ginagamit ko. Baka sabihin nyo, vlogger, may kinikita. Diyos ko, day. Tignan nyo naman yung mga million views na million followers, 1 million. May nakita akong 2 million followers na hindi pa nga siya umasenso sa buhay niya. Wala pa siyang naipondar. Hindi pa ulit vlogger ka, nagbo-vlog ka, is madami ka ng pera. Pero na lang kung nagpo-promote ka ng sugal. Ayun, kasi paldong-paldo yung mga vlogger na nagpo-promote ng sugal. Tingnan nyo naman ako, hanggang 100,000 lang yung followers ko. Hindi ko na nga yun nagagamit. Hindi yun sa yung na-invest ko sa bahay, lupa, sasakyan. Galing yun sa sari-sari store ko. Sa ibang racket ko before. So, yung kasi may magko-comment na si vlogger ka. Vlog ko dyan. Personal FB ko na lang nga yung ginagamit. Kung pa reels yan, hindi pa kumikita yung FB ko. Yan, kahit pakita ko sa inyo yung dashboard ko dyan. Wala. So, ganun. God will provide lang talaga. Pag parang kailangan ko ng extra, ganyan may dumadating. So, yun lang masasabi ko, no. Pagsikapan nyo, wag nyo takbuhan yung may utang sa inyo para kung ano man yung grind na ginagawa nyo ngayon, may balik. Kung baga, hindi mababaliwala yung pagod nyo. Magiging sulit yung pagod. Kahit pagod, basta sulit yung kita. Ganun. So, dapat bayaran nyo yung mga may pinagkautangan nyo. Kung sa tingin nyo, dinaan nyo na sa limot, magbayad kayo. Ganun lang yun. Yun lang yung sikreto talaga dun. So, yun lang. Thank you.